sa ating mga kabayan, ganap na po ang alas 6:46 na po ng umaga Philippine Standard Time sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Isang opisyal ng Philippine Army na maraming napasukong mga kasapi ng teroristang grupong New People's Army nung siya ay commanding officer pa ng 39th Infantry Battalion na nakabase sa Makilala, North Cotabato ang namatay sa kaligitnaan ng kanyang pagja-jogging. Si Lieutenant Colonel Ezra Balagte mula sa indigenous community sa Baguio ay naka-assign sa Western Mindanao Command sa Davao City. Sa opinyon ng mga manggagamot, posible di umanong na cardiac arrest si Lieutenant Colonel Balagte habang tumatakbo kaya tuluyan ng nalagutan ng hininga at pumanaw. Nagpahayag ng simpatiya sa pamilya ni Balagte ang maraming mga local chief executives sa Cotabato Province. Kabilang sa kanila si Governor Emilio Lala J. Talenio Mendoza at Congresswoman Samantha Santos na kanyang naging katuwang sa mga peace building projects sa maraming mga barangay sa bayan na Makilala na diniklarang NPA free na o wala ng presensya ng NPA. Umagang balita sa Kings Radio. Balitang probinsya. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang probinsya, arestado ang 5 babae sa illegal drug bypass operation ng Regional Special Enforcement Team ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Mabini Street, Barangay Bagua 3, Cotabato City. Inilala mga suspect na sa mga pangalang Salama Dimalin alias Bay, 60 anyos, Yasmin Dimalin alias Iyas, Mila Lucas alias Mela, Iran Umar at Baikan Umar na kapwa residente ng lungsod. Nasamsam ang kabuang 100 gramo ng suspected shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Na-recover ang iba't ibang non-drug items evidence at ang 300,000 piso bill na bypass money. Nasa jail facility na ng PDEA-BARM ang mga suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang probinsya. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, oras natin ganap na pong alas 6:48 na po ng umaga Philippine Standard Time. At dumako naman po tayo sa iba pang bahagi ng ating mga balita. Mga balitang nakalap ng ating mga kasamang Kings reporter mula sa labas ng ating himpilan. Lalaking wanted sa kasong statutory rape. Arestado sa Ilbusian, Barangay Ilbusian, Midsayap, Cotabato. Alamin natin ang follow-up report ng balitang ito mula sa ating kasamang si Gar Cabanyo. Gar, report mo yan, Gar. Report! Arestado sa operasyon ng mga otoridad ang itinuturing top 8 most wanted person sa regional level sa kasong statutory rape pamakalawa sa Purok 4, Barangay Ilbusian, Midsayap, Cotabato. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Welan Evangelio Mamon, hepe ng Midsayap Municipal Police Station, ang suspect na si alias Mio, 43 anyos, may asawa, driver at residente ng Purok 4, Barangay Ilbusian, Midsayap, Cotabato. Ikinasa ang operasyon kamakalawa na nagresulta sa pagkakahuli sa suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of statutory rape na walang rekomendadong piyansa. At yan ang report, Edgar Cabanyo, para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, indigent PWD sa Midsayap ay nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa LGU Midsayap. Alamin natin ang detalye sa report ni Marcel Bayunasel. Report mo yan, Sel. Kings Radio. Report! Patuloy na pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Midsayap sa pangunguna ni Mayor Ruly Sacdalan ang mga programang naglalayong magbigay ng suporta sa mga nangailangang sektor ng komunidad. Kamakalawa, 220 na indigent person with dreams o PWDs ang nakatanggap ng 1,500 na tulong pinansyal mula LGU Midsayap sa ilalim ng programang Provision of Incentives for Disability Empowerment o Provide ng Municipal Social Welfare and Development Office. Ipinahayag ng mga benepisyaryo
sekretaryo ang kailang taus-pusong pasasalamat para sa natanggap na suporta na malaking bagay upang makatulong sa kailang pang-araw-araw na gastusin. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Mayor Sacdalan na tiyakin ang kapakanan ng mga PWDs. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat Maricel Bayuna. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, RDC 12 suportado ang paglulunsad ng Soc Sargent Regional Tourism Comprehensive Plan. Alamin natin ang detalye sa report si Edison Katulong. Radio Report. Suportado ni Regional Development Council 12 Chairman at Cotabato Governor Aimelo Lala Toronio Mendoza ang lahat ng programang isinusulong ng Department of Tourism o DOT. Ito ang kanyang ipinahayag matapos na magbigay ng kanyang pangbungad na mensahe sa isinagawang SOX Tourism Summit 2024 sa Coronadal City na bahagi ng pagdiriwang ng RDC Week ngayong taon. Binigyan din ito ang malaking papel ng industriya ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya ng SOX Sargent Region at siniguro na sa maayos na implementasyon ng mga programa at proyekto makakamit ang isang mas maunlad na turismo sa rehiyon. Kabilang din sa mga tampok na aktibidad sa naturang summit na suportado din ng RDC ang paglulunsad ng SOC Sargent Regional Tourism Comprehensive Plan o ang RTCP na isang malaking hakbang sa pagsisikap ng rehiyon na palakasin ang sektor ng turismo. Ito ay isang plano na magkatuwang na ipapatupad sa tulong ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon at iba pang mga stakeholders. Layunin din ito na may angat ang serbisyo sa larangan ng infrastruktura at paglilingkod sa mga bumibisitang turista sa rehiyon na malaki ang matutulong sa paglago ng ekonomiya. Dumalo din sa nato ng pag-itipon ang mga regional directors ng iba't ibang ahensya, mga local chief executives ng LGUs, non-government organizations, mahahalagang imbitadong bisita at iba pang mga stakeholders. At yan ang report. Ako sa Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio.